ganitong sikat ang araw, yung sa pakiramdam mo hindi pa nakakapasok. Yan ang kapag tumama sa ating balat, ay talagang lilikha yan ng mahimbing na pagtulog. Kaya bago yung pumuputok pa yung araw, dapat nasa labas na tayo ng bahay at tayo'y natatamaan. Yung bagang pumuputok pa lang, hindi pa ganun mainit yun. Bubuksan natin ng kaunti yung ating mata, saglit lang. O, gagawin natin yung pumuputok pa lang. At yun ay maganda rin sa ating paningin. Yun ay nakakatulong para mawala yung mga glaucoma, mga katarata. Maganda yun, pero pag yun ay mainit na, delikado na sa mata, pero yung pumuputok pa lang. Kaya itong dapat tayo ay nasa labas ng bahay, sasabay tayo doon sa awit ng mga ibon. Kasi pag ang mga ibon ay umaawit na, yun yung panahon na ang lahat ng sangnilikha ay dapat gising na. Yun yung halimbawa, kayo ay nasa isang lugar, nasa ganitong gubat. Alam ninyo kung anong mga may buhay ang nakalagay dyan, nakatira. Sapagkat yan ay maghuhunihan. Lahat ng may buhay, pag madaling araw, naghuhunihan yan. Kaya mabibilang mo kung ilang uri ng hayop at may buhay ang naroroon, ilang klase. Sapagkat yan ay huhuni. Ang tawag doon ay dawn chorus. Bago pag namamaalam na yung tala sa umaga, didilim ng madilim. Yung pinakamadilim na yugto sa gabi ay kapag namamaalam na yung tala sa umaga. Pag namaalam na yon, maghuhuli ka ng lahat ng may buhay. Kahit yan ay palaka, ibon, manok, maghuhulihan yan. Ang tawag doon ay dawn chorus. Dapat ay gising na rin tayo. Sapagkat yun na ang panahon ng sangnilikha ay magising. Dapat gising na rin tayo. Lalabas tayo at lalanghapin natin yung hamog. Ating tatamasahin yung hamog. At yung unang sikat ng araw na pumuputok, dapat ay makuha ng ating balat yan. Yung mga panahong yon, yung sikat ng araw sa umaga, yun ang nagpapahimbing ng pagtulog. Yun ang nagtatanggal ng stress. Pero kapag matindi-tindi na yung init, yun na yung kinakailangan natin na vitamin D. Pag tama nun sa ating balat, magkakaroon ng chemical reaction. Yung mga cholesterol ay gagawing vitamin D. Para maging active vitamin D, ipaprocess ng atay at ipaprocess ng kidney. Gayon, kaya kung mahina ang ating kidney, dapat ay magdi-detox tayo. Kung mahina yung ating atay, dapat ay magdi-detox tayo para ma-process nila ang sikat ng araw. Ang taong mahina ang atay, mahina ang kidney, nahihirapang i-process ang sikat ng araw. Kaya kinakailangan na kumain tayo ng malulusog na pagkain, uminom ng mahusay na pagkain, sapagkat yung sikat ng araw na yan ay ipaprocess sa loob ng ating katawan ng atay at ng ating kidney. Kaya ako'y magpapainit sa araw, paminito po. Alam niyo, nagdadagdag ng ligaya pag may kasama kayong hayop. Ang tungkulin ng mga hayop ay magbigay sa atin ng saya, ng companionship, ng pagiging kaibigan na hindi mapapantayan. Kaya yung aking piyo noon ay high school pa, ay inaatake na sa puso, natutumba na sa school.
Pero inabot pa ng 80 years ang buhay niya. Dahilan sa siya laging nakikipaglaro sa aso. Naging kaligayahan ko na itong aming tuta na ito ay makasama. Talaga namang sumasama. Talagang ito ay pet. Talagang siya nagdadagdag ng ligaya. At maski sino sa aming sa tahanan, sinasamahan yan. Yan yung parang aming bunso. Ito yung nagpapasaya sa aming buhay. Kahit kara namin bawal magsama, pero talagang sinama namin at hindi balik magdagdag ng bayad kung sakali. At kung kayo'y mamamasyal, magdadagdag ng ligaya na may kasamang aso. Ay, dapat tayo din! Dapat ay maka 20 minutes man lang tayo hanggang kalahating oras pag umaga. Kung kayo busy, at least 20 minutes na masikatan man ng araw. Kaya hindi sa hapon, habang ang araw ay namamaalam, kayo dapat nasisikatan din ang araw. Bago yung madaling araw at bago lumubog ang araw, dapat nasa labas tayo ng bahay. Kaya ikot-ikot lamang kayo, yung inyong katawan, iikot-ikot sa araw para matamaan yung likod, yung tagiliran, yung harapan. Mahalaga yan. Sapagkat yung palibot, yung balat na masikatan ng araw, may mga cholesterol doon na nagiging provitamin, vitamin D. Kaya yun ang panano. Isa nga pala, Ikot na di, ikot na. At nainip na si Topo yan. Minom na siya. Nauuho na si Topo. pinag-uusapan ngayon ito eh. Yung bang, Naku, lumundag na, nainip na. Dati malayo! Dati ang layo masyado. Papapagod eh. Di sundan nyo, papagod. Ang layo. Nakita ang Mami Kisen, ayan. Kaya lumundag na. Oh, ang galing naman pala lumangoy ni Topo. Ang bilis, oh. Bilis ang Topo at ikaw mapapagod nga. Sa kabila. Opo. Dito ta. Ta. Dito ta. Dito ta. Ang layo. Ang layo mo. ito ang memory namin ni Mami kasi bang madalang, napakadalang Ngayon ako namin mag-outing. Ngayon lang talaga ako nakakayak na to, ah. Ngayon lang ako nakasakay sa Una-muna doon sa Palawan nang sinama kami ni Sheila. Ito lang yung pangalawa. Di pangalawa, pero Kasi kami puro trabaho. masarap ito, ah. Very babay na. Dahil punta kami doon sa isla. Doon sa isla kami pupunta. Di ba di yung kagabing nakikita ko, yung isla na yan, yung tinutulugan ng taga? Gusto ko yun dyan nga. tayo umikot. Diyan Ikot tayo. tumutulog sila pagkagabi at na pag-araw ay sila lumilibot sa isla paghahanap ng isda na makakain ng manaka. Gusto nila yung isla na yan. Biro mo isang isla, sila lang ang nakatira dyan. Kasi Yung mga ibon. hindi man kinakain ng mga tao yung kaya Hindi pwedeng kainin. ay, kinakain ng iba pero Meron po rin. itim ang karne kasi niyang taga hindi mabaho. Kahit puti yung kanilang mga balahibo. Wala yata sila ngayon dito, ano? Wala, nakakalat sila sa isla at naghahanap ng mga lumulutang na isda. Para pala silang kormoran. Yung nanguhuli ng isda. Yung mga lutang lang itong yung kormoran mga- sumisisid pero yung tagak lutang. Hindi, naku, ipatay lang palang kinukuha. Saan ba galing yung mga ano na yan? Ang mga taga-ibang bansa yan, nanginginay lang sila dito. Pag mataba-taba na, babalik sila doon. Hindi sila taga rito. Pag tayo magkaapo na iwan, natuturuan nating mamangka. Sige tayo doon sa may bandaroon tayo, sa mayroong palaisdaan, ikot tayo doon. Teka, ang hirap yata ang ibaling itong aking kayak na ito. Hintayin mo ako sandali lang. At ako uusad na. Doon tayo sa bandaroon.
magandang mag-alaga din tayo ng kondito. Pero ay, wild na lang. Dito magandang mga will ng wild. Kasi diyan may mga natural na isda. Malalaki din. Sarap dito eh. Pag muna tayo umalis, mag 2 nights tayo dito sa isla na ito. Kabuo pa ng up ng Maunahan pa natin tama na yun. si Kesim Bunso. Ayan o. Ay, ikot tayo doon o. Dito sa banda na ito, medyo malalim. Doon yung mababaw-babaw eh. Puro lumot yata dito eh. Matanda na tayo nang tayo ganito. Sana nung bata-bata pa tayo nag-relax na. Aba eh, ito nga pampabata eh. Bumabata nga tayo ngayon eh o. Tignan mo naman o. Purong sulong ako. Puro trabaho. Sulong-urong. Pag hindi Doon. marunong magsagwan. Ikaw doon, mauna ka na. Yan. Yan ha. Basta kung gustong ituwid, magkabilang sagwan. Yan, sige. Yan. Wag na, okay na yan. Ayan na. Yung iba'y napakabibilis. Pero tayo naman ngayon lang Relax, relax parang sa lang. Palawan ay nakaganyan din tayo. Ibang klase lang. Si Topo na lang kailangan dito na wala ang daming aso. Tulog. Tulog, napagod. Relax, relax ako Mas dito. malalim yan. Mas Malalim malalim ito? dito. Malalim ito. At saka Kasi ito yung hindi Palawan kita. ay kanyon talagang Patuhan. lango niya. Mabababaw lang yung pinupuntahan natin. Itong na ito, malalalim na lake ito. Si Mary Jane TV naman ang aking kasama sa pagkayak sa aming pagbabangka. Oh, ang gandang karanasan ito, Jane. Ay, mababalik tayo sa ating sanatukin. Pareho tayo. Tayo magpapasikat ng araw para magkaroon kasi ng vitamin D. Wow! Oh, vitamin D. Ate, punta tayo doon, no? Banda roon, kasi ang ganda-ganda doon. Oh, mukha pala isdaan doon, no? Doon sila nag-uuli yata ng isda. Oo nga, meron tayong makasalubong, oh. Kaya naman yung manghusi pa sa kanilang magkaya. Jen, ayan. Jen, ikot na rin eh. Jen. Salubungin ko to si Jen. Sige, ikutin nyo na lang yung isla. Te, antayin mo ako. Ayaw kasi umikot, eh. Parang lalanding na yata ako, eh. Ay, naku, lapit na. Lapit na. Yan, ikot na lang. Yan, sa kaliwa. Ayan. Sige, mag-ano na lang kayo. Kayaking na lang kayo kung ano. Kung anong gusto niyo, sige. Gulo eh. Banggain na rin yung mga gustong banggain. Sige, ate dyan, ganyan. Ayan. Gustong Sa ligaya ng inapot namin ito, ay talagang dapat maulit. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness ni Pastor Dito. Kasi hindi pa